Ay nako, sa kagustuhan po talaga nila na ibagsak ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, kahit na halatang-halata naman ang pinaggagawa nila, tuloy pa rin sila. Nawawala na po yung hiyaan, kapalan na lang talaga ng muka. At porke hindi nga nila mapabagsak si President Bongbong Marcos mismo, kailangan tirahin yung mga nakapaligid at yung mga loyal sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos. At dyan, dapat tirahin at pabagsakin muna si Martin Romualdez. Dahil pag napabagsak nila si Martin Romualdez, sigurado na daw na ang susunod na babagsak ay si President Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pero bago po natin pag-usapan yan, isang shoutout po muna tayo sa Espiritu Family ng number 4 Emerald Street sa Pote 1, Zone 2. Ayan, siguro sikat na sikat itong pamilya Espiritu sa Sapote kasi inilagay pa nila ang kanilang address. Malamang mahal na mga kapitbahay dito o yung mga taga Sapote 1, Zone 2 ang Espiritu Family. Ito pong pagbati ay galing kay Antonio Sixto Orias. Sa pamilya Espiritu at kay Antonio Orias, happy viewing po. Okay, kalat na po sa social media, sa mundo ng politika at sa ating mga ordinaryong Pilipino ang pinaggagawa nitong si Senator Rodante Marcoleta. Halatang-halata naman kasi kahit na saan yung anggulo tingnan, napaghahalata po si Rodante Marcoleta. Sa bagay, sabi ko nga sa inyo, sa panahon na to, kailangan nilang maisakatuparan yung kanilang minimithi ang mapabagsak si President Bongbong Marcos at maiyo po si Vice President Sara Duterte. Pabayaan muna natin si Marcoleta na maglabas ng mga peking mga witnesses tulad nitong si Orly Regala Gutesa ba yan? Umpisa pa lang eh. Nakita nyo na, bulol-bulol na, putol-putol na yung kanyang mga sinasabi. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na... Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong... Hindi ko makita na putol na siya. Sa pagmamadali, kung ano yung nakasulat yun ang babasahin mo. Pero kung matatandaan ninyo, yung pong affidavit ni Gutesa ay lumabas na peke. Dahil nagsalita yung notary public o yung nagnotaryo ng dokumento at sinabing hindi kanya yung pirma doon. Ngayon, ang depensa naman ni Marcoleta, hindi daw importante kung merong pirma o wala yung affidavit. Pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kemenotaryo wala. Hindi. Doon na napunta eh. Kasi sumumpa naman daw itong witness sa Blue Ribbon Committee. Ganun naman pala. Para sa akin, sa aking maliit na kaalaman, or kung kaalaman ba masasabi doon, basta sa akin as an ordinary citizen, kung ganun pala ang way of thinking ni Marcoleta, na okay lang kahit na notaryado o hindi, kahit na peke yung pumirma dyan, ang mahalaga, sumumpa itong witness sa Blue Ribbon Committee. Ganun naman pala at sumumpa itong witness. Bakit kailangan pa natin hingan ng mga dokumento? Sumumpa naman pala eh. Di pabayaan na lang natin magsalita na magsalita, huwag nang magbasa ng script. Dahil halatado naman na yung affidavit ay scripted. Kahit yung mga binabanggit na mga kasamahan di umano ni Gutesa sa pag-deliver ng bag na pera ay dininay ng mga kasamahan niya. Tapos, merong tao sa likod na, kung mapapansin ninyo,
panay ang senyas. Ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Sa bahay mo na ni speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Minsan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura, is 3 times a week. Bakit? Kino-coach niya yung witness? Hindi ba? Napaghahalata masyado, Marcoleta. Halatang-halata na talaga. Marami na pong nakakapansin ng mga Pilipino na ang ginagawa ni Marcoleta ay maliwanag na ginugulo at sinisira ang kredibilidad ng Blue Ribbon Committee. Dahil kung napapansin ninyo, ang asta ni Marcoleta, akala niya siya pa rin ang head ng committee na yon, ng Blue Ribbon Committee. Kaya panay ang pang-aaway niya kay Ping Lacson na nababara naman siya ni Senator Ping Lacson. Kung ano yung init ni Marcoleta, siya namang cool ni Senator Ping. Dahil alam ni Senator Ping na mas tama siya, na ang ginagawa nga ni Marcoleta is to steal the show. Gusto niya nakasentro sa kanya. Gusto niya siya pa rin ang head ng Blue Ribbon Committee. Well, yan po ang nagiging pananaw ng marami sa atin. Dagdag ko pa, may sinabi pa si Marcoleta kay Secretary Remulla na hindi daw dapat binabago ang provision ng saligang batas. Dahil ang gusto ni Remulla ay magbalik muna ng ninakaw sa kaban ng bayan bago maisailalim sa Witness Protection Program. Wala daw sa batas yun. Huwag daw babaguhin ang batas dahil para kay Marcoleta, nag-i-stick siya sa batas ng konstitusyon. Matanong ko lang, bakit nung panahon ang Supreme Court ay binago ang ilang probisyon ng saligang batas para pumabor kay Sara Duterte para masabi nilang unconstitutional yung ginawang articles of impeachment? Nakarinig ba tayo ng pagngaw-ngaw ni Marcoleta? Wala. Pero hindi ba, maliwanag ang ginawa ng Supreme Court. Kahit wala sa saligang batas, nagsingit sila o nag-revise sila o kung ano man ang ginawa nila, basta nagkaroon ng panibagong provision, kaya lumabas na ang constitutional yung impeachment case ni Sara Duterte. May narinig ba tayong pagkontra ni Marcoleta? Ngayon, dito, sasabihin niya, huwag daw babaguhin ang batas. Pero marami po ang naglabasan mga abogado at nabasa ko kahit na yung Integrated Bar of the Philippines nagsalita na may karapatan ang DOJ na mag-set ng rules ba ang tawag doon o regulasyon na bago ka maipasok sa WPP, sundin mo muna to. Marami po ang nagsasabi, look around the internet, sa social media. Basag na basag si Marcoleta. Kaya lang, dahil sa kagustuhan nila na ipinpoint si Martin Romualdez dito sa inilabas nilang star witness, halatang halata po. Mula doon sa paputol-putol na hindi diretso ang salita ng star witness na nilapitan pa ni Marcoleta at sinabing, basahin mo lang kung ano yung nasa affidavit mo. Kung totoo ang sinasabi ng witness, dahil yung affidavit sa kanya nang galing, kwento niya yun, dapat alam niya. Magkamali man siya o mautal siya sa ibang bahagi ng binabasa niya, alam pa rin niya dapat kung ano yung sinasabi niya. Eh hindi eh. Nagtawanan na nga lang sa paligid eh. Dahil ano bang klase itong witness ni Marcoleta? Tapos hindi ba, meron pang sinabi itong si Gutesa na ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi niya, sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po na manganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Pero nung siya ay ininterrogate na ni Senator Bato, ang sabi ni Gutesa, hindi ko na kailangan yung Witness Protection Program, kaya ko yung sarili ko. O ano masasabi mo, Marcoleta? Kinokontra ng witness mo yung kanyang affidavit sa kanyang sinasabi. So ano ba talaga ang totoo? Kayo po, naniniwala ba kayo dito sa witness ni Marcoleta? O talagang isa ito sa mga napag-usapan ni Sara Duterte at ni Marcoleta nung bumisita si Sara sa Senado? Kayo po,
Ano ang masasabi ninyo? Credible witness ba tong si Gutesa o talagang gusto lang idawit ni Marcoleta ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez na sinasabi ko naman sa inyo, let us give them all, lahat po ng akusado o yung pinagbibintangan, pabayaan yung dumaan sa due process. Pag napatunayan na sila ay kasangkot dito sa anomalyang to, ikulong sila kahit na sino pa man sila. Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnida.